Alright, nagatid lang tayo din mga kabrando ng estudyante na napasok ho sa Tanawan. Din ho Areho ang biyahe dahil yung nadaan sa aming biyahe ay punuan na kaagad bago pa makadaan sa amin. Kaya yun, sinuno ko na ho bago tayo pumasok mga kabrando. Anyway, yowski dowski mga kabrando ko dyan, isang magandang umaga ho to all of us. This is a very good day na siguro. Medyo may kulimlim na kaunti pero sisikat na ang araw. Eh sana naman niya ho at para makapag-rides na uli ay talagang kuhaan. Gusto ko na uli makapag-rides. Pupuntahan ko na talaga yung Mount Banoy na yun. So mga kabrando, kahapon ay digahot nag-uulan, madulas ang daan. Aba, hindi umahon ho ko din ay. Nung palusong na ako ng silang medyo napabilis ng kaunti. Ay di kuhaan. Gayaanan ho motor. Gayaanan. Butit na control ko pa mga kabrando. Yun pala, pagka dumulas na ang gulong, may share ko lang sa inyo para may idea ho kayo. Pagka pala dumulas na ang puwet, yung gulong sa likod, yung gayaan, ay wag mo lang itotodo pa ang preno. Ibig sabihin, bitawan mo na ang preno para dumiretso uli, para tumimbang uli yung position nyo ng inyong motor. So kaya yun, nangyari kahapon, nung pagkadulas na ganyan, medyo malayo pa naman yung pumrenong sasakyan sa una. Kaya naiiwas natin sa tabi, tapos in-straight natin ang manibela. Wait lang, papakita ko lang sa inyo ang gulong na rin. Paano ga naman hindi dudulas? Ay ako'y panghanap na rin ho ng gulong. Tingnan nyo naman ang gulong, palitin na. Ayan ho ay hindi pa naman totally palitin, pero may pagka madulas na ho. Ayan o, medyo pudpud na, kaya need na natin ihanap or palitan. Pero may nakita na tayo mga kabrando, may binebenta sa Batangas din laang ho. Sa Batangas din laang ho, 4,000. 4,000 kasama na ho ang mags, pero bagong bago. Pagkalabas daw ng kasa inalis na kagad. So tinignan nating maigi. Yun nga, bagong bago pa nga. Galing yung version 2. So hindi ko alam kung pupuntahan natin ngayong weekends na are. Bahala na. Pero gusto ko na hong bilhin para pang reserva natin. At madulas na ho are, lalo na pagkabasa kalsada. Pero maganda na rin na may reserva mga kabrando, dahil ang hirap maghanap ng gulong ng Aerox na medyo budget meal. Meron tayo makukuha ang pares areho, kagaya na rin yung Safeway na are, or Quick Tire or Beast Tire, nasa kulang na 4,000. Pero yun ho, stock IRC tire 4,000 lang ho, kasama na ang mags, bagong bago. Kaya naisip ko kung gulong lang, parang konti lang diferensya, bibili ka ng bagong gulong. At yun nga mga kabrando, ay pinalitan ko ng bola. Dahil nga ho, parang hindi na tumataas ang RPM nya pagdating ng 8,000. So ibig sabihin, hindi na masyadong dumudulo pakiramdam ko. Kaya yun, dahil nga kung matatandaan nyo, nung tinesting natin ay parang hirap mag 100 parang hirap po mag 100. Ay di kuhan, pinalitan ko ang bola, ginawa kong straight 12. Tapos yung kanyang pulley mga kabrando ay areho, binalik ko na ang stock pulley. Testing ko lang muna, pero hindi pa naman hore yung permanent. Parang testing lang muna para tayo may pagbasihan. Pagka hindi magandang itakbo, di babalik natin yung kalkal pulley. At yun nga mga kabrando, areho ang full video. Alright, yoski-doski mga kabrando ko dyan. Isang maulang araw pala ho sa ating lahat. Yan, kita nyo. Lagi na lang ulan din wala nang kaputa mga motor. Yan ay, mga tubal na tubal, si Baby Jet. Tapos yun, yung isang Smash. Kasi Baby Jet hindi natin masyado na paggagamit. So, pinahiram muna natin kay Utol. So yun mga kabrando, by the way, yan, papalitan na natin uli ng 12 grams arehong ating bola, dahil nga sa palagay ko hindi tumataas yung RPM nya So papalitan natin ng 12 grams. Yan, i-straight natin. Yan mga kabrando. Pero meron din tayo ditong 9 grams. Yan. Pero hindi ko alam kung okay, pero 12 grams na lang ilagay natin. And then ibabalik muna natin na rin ating stock pulley set.
atin munang itatry uli ang ating stock pulley set sa 1-2 center spring at 1-2 clutch spring, tapos sa 12 grams na bola. Yon, hindi pa ho natin natatry yun eh. So ngayon tetestingin natin ho sa stock na pulley set. Okay, kalasin na ho uli natin. Iyakaw, panay na naman ang pagkakalas din ay. So susunod mga kabrando, may order pala ito ng white bolts. Ayan, order na natin para hindi na ho mahirap sa ganito lagi. Kumukuha tayo ng dalawang pangkalas, areo, allen at saka are. So pagka yung white bolts na ilalagay natin dyan, allen na lang lahat. Ay, allen tuloy eh, rod set. Meanwhile, taragis mga kabrando. Out na yan, nabasa ang ating paggilid. Nasobrahan sa pagpapasirit ho. Yan, out na yan na matubig. Alright. Okay, so alright mga kabranda. Alright, so yun, nakalas na natin mga kabranda ko ho. Konting tip lang mga kabrando, ugaliin ho natin i-check itong kanya pinaka bushing din eh sa pulley. Ayan, dahil ho naganit yan ho, naganit, nangangalawang mga kabrando. So kailangan i-check natin iyan. Lagi nating alagaan sa grasa. Ayan, nilagyan na natin. So ito din nangangalawang ho yung loob dahil nga sa ating kakakarwash. Pag inuhugasan natin ang motor, itong panggilid ay napapasok ng tubig. Kaya ugaliin natin i-check lagi ang bushing na rin. Dahil may tendency pagka nangalawang na ng sobra yan ay kuwan ho, nahihirapan ng kalasin. Yan, hindi yan natin nalagyan. So maluag na. Ayan, nahihirapan na tayong kalasin yan pagka hindi natin na-check na maigi at nalalagyan ng grasa. Yan ho. So yan, bumalik na siya uli. So yan mga kabrando, sa mga nagtataka ho kung bakit ang kanilang bola ay napupudpod, parang kinakain ho yung mga bandang gilid yan, yung mga ganyan, pero ito ho ay goods pa, wala pa naman ng kain, ay because of din ho sa kanyang backplate. Yan ho, pero yung atin ay nilihan na natin yan. Kung makikita nyo hindi na ho siya matalas, kailangan ho liyahin para ho hindi tumalas, para pagka yan umabot na yung bola diyan, yan ho yung bakat ng bola eh, pagka umakyat pa ganyan ay hindi ho yung pakayod, hindi na ho makakayod dahil nga ho yan ating nilihan na yung dulo. So liyahin nyo rin mga kabrandong inyo para iwas takaw sa kain sa bola. Ayan ho mga kabrando. Okay, lalagay na natin, palsak na natin yan mga kabrando ko. Let's go! Okay, testingin na natin. So yun nga mga kabrando, ngayon matatry natin kung ano ang kanyang itatakbo after nating mapalitan ng stock pulley uli, binalik natin, tapos straight 12 grams. Dahil kung matatandaan nyo, kaya binalik ko muna ang stock pulley dahil nga sabi ko noon yung kay Boss Pablo daw, napalo daw na 115. Sana ay stock pulley pa, tapos 1-2 center spring, 1-2 clutch spring, tapos stock grams ng bola, 13 grams, pumalo ng 115. Wow, wow. Pero gaya nga nasabi ko mga kabrando, once na panggilid lang ang ating ginalaw or in-upgrade, eh hindi mo masyadong mararamdaman
yung power na hinahanap mo kung hindi mo i-upgrade ang makina. Alright, tataryo, nandito na tayo sa Tagaytay. Napakalamig na, inang ko po. Lamig na ng simoy ng hangin ho din sa Tagaytay. Bare months na ho dahil may mga pasok na nga ang estudyante. Inang ko po. Inang ko po, ayan. Ay ko po, ngusok naman yan kawawa talaga nakamotor. Naku po, kakanan din pala. Alright, testingin natin din mga kabrando. Ay. Anyway mga kabrando, that's it for today. At yun, in-update ko lang kayo kung ano ang ating ginawa din kay Baby Telelot, at kung ano ang ating tinetesting. Ayun mga kabrando, maraming salamat sa panonood, sa pakikinig. Like, comment, share, and don't forget to subscribe to my YouTube channel. Siyempre alam nyo na yan, Jet Maro Speed on the house. At hanggang sa muli nating update. At rat-raten, please. Para merong may kunting halak.